Good afternoon po mga crypto kabayan. Nandito na naman tayo at titingnan natin kung ano nangyari kay Bitcoin. Walang iya, grabe. Ibang klase ang galawan ng Bitcoin, pero ito pong downtrend na to is mostly because of yung impending kaguluhan sa may Middle East, Iran versus Israel. So pag yun nagtuloy-tuloy, lahat ng asset, especially riskier assets and derivatives, talagang babagsak kasi matatakot ang mga investors na mag-invest, diba? So kung nakikita nyo po rito, bagsak tayo up to 59k, tapos on a downtrend tayo. Tingnan natin dito sa may Mexi kung meron tayong pwedeng i-trade. Kung nakikita nyo po itong line na to sa taas or shaded box, ito po ang ating fair value gap. According po dito sa graph tsaka sa fair value gap, mahirap po tayong umakyat for now to even get to 65-66k kasi ang dami natin kailangan basagin. Meron pa tayo ritong nag-iisang fair value gap sa pinaka bottom na kailangan nating disrespect. So anong nangyayari naman po dito, meron din tayong rectangle line dito or shaded area. Ito po ang ating basically support line. It's also our fair value gap na pag binasag niya, continuous downtrend na naman tayo. Pag nag-go up, nandito tayo sa tuktok ng 62k ang ating resistance. I'm not sure kung tataas siya after that in the near future, pero may good news rin naman po tayo sa Hong Kong. I'm not sure kung sa China din in-approve na po yung ETF, BTC ETF, and I think also Ethereum ETF. So that's a really good news. Ibig sabihin pwede nang bumili ang mga Chinese and Hong Kong citizens ng mga ETF para sa kanilang mga retirement funds. So medyo nag-slow down tayo, pero I think we're still in the right path. At saka like I said, Bitcoin halving po, always bumabagsak siya just before the parabolic run. So ito nga lang yung pinaka unang halving event na mas tumaas yung highest price ng Bitcoin kaysa sa last bull run peak. So ibig sabihin, we're right on schedule, ahead of schedule pa nga tayo. So ganun ang nangyayari, pero we don't wanna shorten yung bull run, kaya magre-range tayo dito sa 60, even 55k. Medyo scary na po yun, pero that's what we need para tumaas. Saka remember po, meron pa tayong tatlong event na kailangang mangyari or mangyayari this year para tumaas ang crypto in general. Number 1 po, post-Bitcoin halving. The last 3 halving, lagi siyang nag-i-increase. Number 1 po yun. Number 2, sticky talaga inflation. Hindi pa talaga ini-increase. Tapos actually, tumaas pa nga ng konti. Nasa right around 3% tayo. Parang dumagdag pa ng point something. So, number 3 naman, yung presidential election. Okay po. So, I don't think na matutuloy yung bakbakan dyan sa Middle East and, between Israel tsaka Iran or Iran. Kasi nga, I don't know manghuhula lang po ako pero I don't think na nagkaroon na ng presidential election sa US while merong gera. Pero I could be wrong po. Nag-invento lang ako. So anyways, nandito tayo. Meron tayong position 8x long, $1,000. So divided by 8, ganun. So we're up $18. At saka kung nakikita nyo po, ang gamit-gamit kong camera is nakatutok sa keyboard kasi wala akong makitang yung lalagyan para makita yung mukha mo. Hindi ko siya alam kung saan ko ilalagay. At saka mas maganda sa akin tong camera napaka-sexy. So ito na lang panoorin nyo. Anyways po, so ito po, nandito po tayo sa gitna ng support level using fair value gap. So
thinking maybe might go up to 62k and then mag-range tayo doon. Titignan natin kung medyo i-break niya tong napaka-nasty na downtrend. Ilang araw na po tayo, halos 2 linggo na tayo. Napaka-bad po ng month na to, pero Bitcoin halving na po. Lagi nangyayari. So, don't worry guys. Or kung sa mga bago dyan, maybe mag-ready na kayo, magpasok na kayo ng dollars para pag bumagsak pa siya, time to buy. So, ayun lang po. Stay hodling. Hopefully tama pa. Hopefully tama tong fourth natin. Kasi pag meron ko yung invested na konti, medyo exciting siya eh. Kaso nag-move up ng thousands eh. Within the week or within even the day. So, nakaka-stress din siya. Pero, I believe in crypto. Especially Bitcoin. So, I know it's going up. Kung hindi man siya tumaas, oh well. Kumbaga sa hindi naman tayo laging magiging tama, di ba? Anyways, ayan po eh. Tinatry niyang i-disrespect tong lower fair value gap na pataas. Ayan na po. Binasag niya na po. Maybe we're going down some more. 55k. Here we go.